Sabi nila, ang umaga daw ay simbolo ng pag-asa. Pero para sa iba, ang bawat pagsikat ng araw ay panibagong pakikipagsapalaran, panibagong pakikipaglaban. Alas 4 pa lang ng madaling araw, sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles, gising na ang ating bida. Si Isabela, 17 taong gulang, isang ampon na pinalaki ng isang matandang na bandera na tinatawag niyang Nanay Susing. Habang ang ibang bata sa edad niya ay nananaginip patungkol sa mga bagong sapatos o gadgets, si Isabela namamanid na ang kamay sa kuskus ng labada. Bakit? Dahil ngayong araw ang unang pasok niya sa St. Bernadette Academy, ang paaralan ng mga elite. Ang paaralan na tanging talino lang ang naging ticket niya para makapasok. Konting pika pa, Isabela. Malapit na. Pag natapos ko, may pandagdag na ako sa pamasahe. Hindi pwedeng late ako sa unang araw. Kailangan kong patunayan na kahit ampun lang ako, kaya kong makipagsabayan. Sumakay si Isabela sa jeep. Bit-bit ang isang luma at kupasing bag na punong-puno ng mga librong hiningilang niya sa mga kapitbahay. Nang huminto ang jeep sa tapat ng St. Bernadette, parang gumuho ang mundo niya. Ang gate ay gawa sa naglalakihang bakal. Ang mga estudyanteng bumaba sa mga SUV para mga modelo sa magazine, mabango, mapuputi at ang titingin sa kanila, alam mong hindi nila alam ang amoy ng usok ng jeep. Huminga ng malalim si Isabela. Inayos ang kanyang uniform, isang lumang puting blusa na sa sobrang kuskus ay medyong manilaw-nilaw na. Sa bawat hakbang niya sa hallway, nararamdaman niya ang mga matang nakasubaybay, ang mga bulong-bulungan na parang mga bubuyog na humuni-huni sa paligid niya. Look at her. Is she lost? Ba't kanina suot na? I heard she's the new scholar. You orphan girl? Gosh, she smells like laundry soap. What the? Are you kidding me? My white sneakers. Do you have any idea how much this cost? Nagulat si Isabela. Sa harap niya ay nakatayo ang reyna ng school, si Elodie Montesillo. Maganda, makinis, pero ang mga mata ay puno ng apoy. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Naghahanap lang ako ng orientation room. Don't touch me. Look at your hands. Ang gaspang at ang uniform mo. It's disgusting. Guard! How did this pulot get inside the campus? Look at this sanity case. Akala mo kung sinong lalakad sa hallway ko? Hindi ako pulot. Scholar ako rito. May karapatan akong maglakad sa hallway na to, gaya mo. Scholar, right? You're just a project to make this school look good. Isang ampon na walang pinagmulan. In short, a nobody. Huwag kang masyadong kampante dahil sisiguraduhin kong bawat araw marito magsisisi kang pumasok ka. Bago pa man magpatuloy ang pangungutya ni Elodie, dalawang boses ang bumasag sa tensyon, ang magkapatid na Sylvia. Wow. Masyadong mainit ang sikat ng araw para sa ganitong drama, Elodie. Hayaan mo na yung pao. Ito Isabela. Tama ba? Cool name. Tapos sa Aaron, huwag kong mag-alala. Ganyan lang talaga sa Elodie pag hindi nakapag-retouch. Salamat, Aaron. Elodie, stop it. You are embarrassing the family name. Isabela, don't let them see you cry. Sa lugar na to, ang luwa ay kalinaan. Tumiretso ka na sa science lab. Ako nang bahala rito. Habang naglalakad palayo si Isabela, hindi niya alam na sa sandaling yon, nagbago na ang takbo ng tadhana niya.
Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Aaron, ang misteryosong proteksyon sa mga tingin ni Asher. Pero sa likod niya, nanatili ang matatalim na mata ni Elodie. Isang ampon, isang prinsesa at dalawang lalaki magpapagulo sa puso ng lahat. Anong susunod na akbang ni Elodie? At bakit parang may kung anong koneksyon si Isabela sa mga Monticello na hindi pa nabubunyag? Sabi nila, ang pinakamahirap to labanan ay ang kalaban na hindi mo nakikita. Pero para kay Isabela, ang kalaban niya ay malinaw na parang sikat ng araw. Isang linggo na ang nakalipas simula nung pumasok siya sa St. Bernadette. At sa loob ng isang linggong yun, nalaman niya na ang paaralang ito ay hindi lang lugar para sa matatalino, kundi isang arena para sa mga pang-aapi. Isang linggo na, pero bakit parang bawat araw mas bumibigat ang pakiramdam ko? Pagpasok ko sa classroom, lahat sila tumatahimik. Pagdadaan ako sa kantin, may mga sadyang nanunulod. Pero ang pinakamahirap ay ang mga tingin ni Elodie. Parang bawat segundo binibilang niya kung kailan ako susuko. Isang hapon, habang nag-aaral si Isabela sa pinakatagong sulok ng library, hindi niya inaasahan na may susulpot na dalawang taong babago sa tahimik ng mundo. Sabi ko na nga ba, dito lang kita mahanap. Masyado pa namang seryoso, Isabela. Baka matulong na yung reviewer sa titig mo. Ito, pinilal kita ng strawberry milk tea. Alam kong kailangan mo ng asukal. Aaron? Salamat, pero bakit mo ito ginagawa? Baka makita tayo ng mga kaibigan na Elodie. Lalo lang ako pag-iinitan. Hayaan mo sila. Di naman sila ang napapaaral sa'yo rito, di ba? Tsaka gusto ko lang talagang kipagkaibigan. Ikaw lang yata ang tanging totoo. Suswal na to. Aaron, stop bothering her. She's study. Di lahat ng tao ay mahilig sa laro gaya mo. Isi ka lang kuya. Hindi ko sa ini-istorbo. Dinadalan ko lang siya nung kailangan niya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Bibigay mo naman ba sa kanya yung extra notes mo? Actually, yes. Isabela, heto mapala ang pointers para sa quiz bukas. Mahirap ng prof sa math. Baka kailangan mo na mas malalim na paliwanag. Don't worry, hindi ko kininhulong. I just want to make sure our scholar stays on top. Salamat, Asher. Aaron, hindi ko alam kung bakit ito ginagawa, pero malaking tulong ito para sa akin. Pero hindi alam ng tatlo, sa likod ng malaking bookshelves, nakamasid si Elodie. Kitang-kita niya ang pag-aalaga ni Aaron at ang bihirang pagpapakita ng bait ni Asher kay Isabela. Para kay Elodie, ito na ang huling hantungan ng pasensya niya. Ang kakapal ng mukha nyo, Asher, Aaron. Isang linggo nyo na akong iniiwasan para lang sa ampun na to. Nakakalimutan nyo na ba kung sino ang kasama nyo simula bata pa tayo? Elodie, nag-aaral lang kami. Walang mali siya to. Shut up, Isabela. You're a manipulator. Ginagamit mo yung poor girl act mo para makuha ang awa nila. Look at you. Feeling prinsesa dahil ang pinalsing ka ng mga Sylvia? You're nothing para parasite. Sobra ka na, Elodie. Ikaw ang napapakita ng masamang ugali rito. Bakit pang laki ng galit mo pa, Isabela? Wala siyang ginagawa sa'yo. She took everything. My spot, my attention, and Asher. Asher, say something. Sabihin mo sa kanya na wala siyang kuwang dito. The only one who doesn't have a place here right now, Elodie, is someone who acts like a child. Umuwi ka na. You're making us sit in the library. Nakakahiya. Tumakbo sa Elodie palabas ng library habang umiiyak. Pero bago siya tuluyang mawala, lumingon siya kay Isabela, isang tingin na puno ng sumpa. Sa kabilang banda, naiwang naguguluhan si Isabela. Bakit ba gano'n na lang ang galit ni Elodie? At bakit ang bilis ng tibok ng puso niya tuwing malapit si Asher? Ang selos ay parang apoy. Kapag hindi naagapan, lahat ay matutupok.
sa pagitan ni na Asher at Aaron. Sino ang tunay na kampi ni Isabela? At anong plano ang gagawin ni Elodie para tuloy mapatalsik ang anino sa kanyang buhay? Abangan ang part 8. Ako nga pala si Ate LJ. Hatid ay kwentong ramdam hanggang kaluluwa. Hanggang sa susunod na episode.